Bukod sa Ateneo de Manila, o eto pa, Philippine Law School. Naku, pati Philippine Law School na. Bato, For the nation, a call on the Senate to fulfill its duty on impeachment. Hindi ko nababasahin dahil pa mahaba ho din o yan. Pero yan ang pinaka-headline nila. For the nation, para sa Pilipinas, a call on the Senate to fulfill its duty on impeachment. Diba, Tina B at Addictus Rex at Shai Kiel? Sabi ni John Capacete, 19th at 20th worst generation ng Congress. Kung matatandaan niyo po, yung mga mga senators po natin dati. Ako nung bata pa lang ako, nanonood na ako at talagang nakatutok na ako sa mga eleksyon. Dati ang TV namin, yung yung may malaking likod, mga kababayan, yung merong malaking likod, kulay pula pa yung likod ng TV namin. Nanonood na ho ako, inaabangan ko na kung sino yung mga magiging mga senador. Makikita mo yung mga pangalan. Tsaka noon hindi uso yung one day, alam mo na. Doon siguro 1 linggo, 2 linggo yata abutin bago mo malaman kung sino yung 12 senador. Mga pangalan doon, Mitra, yung mga ganun pa, yung mga unang mga senador pa. Ramon Mitra, ganun. Yung ngayon, mga lawyer, mga talagang mabibigat po. Pag nakipagbalitaktakan, pag nakipag-argumento doon sa kapwa senador, talaga namang bali ka, no? Ngayon mga bossing, Senado natin, Diyos ko po, ayoko na lang pong magsalita, nakakahiya kay Robin Padilla. Yung Coco Pimentel versus Robin Padilla. Raul Roco, ayan. Di ba? Diyos ko po. Yung Robin Padilla, kausap si Coco Pimentel. Hindi kinaya nung unang paliwanag. Humingi ng libro. Penging ka, babasahin ko. Nagbasa. Nagbasa. English. No? Alam nyo mga kababayan, nung tayo ay mga nag-aaral, no? Meron tayong 2 klaseng pagbabasa . Yung pagbabasa na isinasaksak ho natin sa kokote natin. Iniisa-isa mo talaga, no? Yung kay Robin Padilla, halata na habang binabasa po, yung binabasa niya, na nababasa niya yung English, pero hindi pumapasok sa utak niya. Wala lang, basta basahin ko lang. Ang haba ng binasa. Tapos mga kababayan, ang ending, sabi ni Coco Pimentel? Ang ganda po ng inyong binasa, pero hindi po yan ang ating pinag-uusapan. Natawa na lang si Robin Padilla Diyos ko, tingnan mo, West Philippine Sea, may problema tayo sa West Philippine Sea. Ang gusto, unahin yung nandoon sa Gaza. Hindi po ba? Hindi naman po masama ang pagtulong. Pero ang gustong unahin yung nasa Gaza, meron tayo sariling problema sa teritoryo at sa ating bansa. Anak natin. Yan po ang pagkakaiba ng mga senador na meron ho tayo versus dito sa 19th and 20th Congress, which is uma-agree naman po ako doon sa ikinumento ni Sir, mga kababayan. Hindi po lahat, no? Philippine Law School. Ano pa dito? Philippine Bar Association yung PBA, ayan nga. This Senate Constitution duty is to hold a trial, not to avert it. Idagdag mo pa yung eskwelahan ni Inday Sara Duterte na pinasukan niya. Yun pong San Beda. Idagdag mo pa yung mismong eskwelahan na pinasukan ni Chis Escudero, Universidad ng Pilipinas. Sila din ituloy ang impeachment. Kapag karamdam kayo ng taong bayan na ganyan, lalabas ang taong bayan. Sa tingin nyo po, kung sakali na i-dismiss nila yung impeachment, sino po ang mga susunod na lalabas? Ako, naniniwala po ako, pati mga simbahan, talagang magsasalita na tungkol dyan. Di ba? Ano ba kinatatakot kasi? Yun ang tanong natin Ano ang kinatatakot ninyo? Di ba?
Sabi ng Vice Presidente, handa ang kampo nila. Handa yung mga lawyer nila. May depensa sila. O di kung acquit, di acquit. Ang dating pinagyayabang po nitong mga senador na to, mga kababayan, madami kami. Lamang kami sa numero. Kaya lang po, nung napagtanto nila, matalino ngayon ang mamamayang Pilipino, hindi pala basta-basta. Hindi uubra yung, lamang tayo! No? Okay na yan. Boboto tayo, wag ma-impeach si Inday Sara Duterte. Pero napagtanto siguro nila, tambak yung ebidensya, madaming mga testigo, uusigin tayo ng mamamayang Pilipino. Dahil sila din mismo manonood doon sa impeachment trial, makikita nila na nag-uumapaw ang ebidensya at kung ano-ano pa na mga witness, tapos i-acquit natin. Mayayari tayo sa mamamayang Pilipino. Umaalma sila. Siyempre, tayo kita natin at napapanood natin yun. Ngayon, dati kung yun, okay lang, tuloy nyo, impeachment. Ganun ho yung yabang nila eh. Na-realize ho na to malamang, mahihirapan yung depensa natin. Kaya sabihin na lang natin na wag nang ituloy ang impeachment para hindi na sila makapag-question pa sa atin. Di ho ba? O kapag ka naituloy ho kasi yan, kahit isa o dalawang trial pa lang po, mga bossing, nako, hirap, tapos hirap silang idepensa, wala na, lugmok na ho sila, mga bossing. O ito naman po ang paliwanag nung mga pro-impeachment ho, mga boss. Ayan, sabi dito, papayag ka bang makalusot ang baluktot? Syempre hindi, no? Tanong nyo lang po yung mga DDS. Sa mga DDS kasi iba pananaw niyan sa buhay, no? Basta wag i-impeach si Inday Sara Duterte. Wag nang maglitis-litis dyan. No, wala nang impeachment dyan. Ganun ho ang pananaw ng mga DDS. Bakit? Idol namin ang mga Duterte. Biruin nyo ho kung titingnan nyo yung oras na nagsasalita ako dito, 1 oras at 2 minuto. Mga bossing. Pansinin nyo po yung mga DDS dyan sa baba. Ang iko-komento lang niyan, addict kang vlogger ka. Ang iko-komento lang niyang mga yan, bayaran kang vlogger ka. Di ba? Nako, binayaran ka ni Bongbong Marcos na vlogger ka. Ang pinaka-paborito ho nila, Los Nemo. Los Nemo! No, yun po ang pinaka malupit sa kanila, favorite po nila yun. Ano pa yung isa? Los Nemo, tsaka meron pa silang sinasabi ayan, tsaka yung yung favorite ho nila. Basta, suled pa din kami. Suled, nakaganyan. Isang bagsak nga, suled! Suled! Tapos may kamao, tapos wag niyong kalimutan yung heart na green. Yan lang ang mga gagawin nila. Kasi walang wala pong mga maidepensa Dahil yung mismong boss nila, walang depensa po. Bot Nemo. Yan, mga mahilig. Bot Nemo, Los Nemo, addict ka, suled. Yan po mga pumapayag na makalusot yung baluktot, mga kababayan. Biruin mo ultimo sa utak ho nila, questionable na sila. No? Nagtatanong na sila, ano kaya talaga ang nangyari doon? Hindi, basta Sara Duterte pa din ako. Di ba? Hindi, basta Sara Duterte pa din ako. Hayaan mo na yan. Duterte yan